Sa isang iglap, lahat tila'y posible. Noong ika-22 ng Pebrero hanggang ika-25, 1986, daan-daang libong Pilipino ang nagtipon sa Epifanio de los Santos Avenue upang iprotesta laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang kanyang pag-aangkin ng panalo muli sa halalan laban kay Corazon Aquino. Radio station, Cardinal Sin called on the population to support the mutiny. My dear people, this is a very critical time for our country. You spoke. Hindi nagtagal, napilitan si Marcos at ang kanyang pamilya na magbitiw sa kapangyarihan at umalis sa Pilipinas. Marami ang umaasa na ang Pilipinas sa wakas ay maaalis ang diktador, ay magpapatibay ng mga patakaran upang matugunan ang mga hindi pagkapantay-pantay sa ekonomiya at lipunan na tumataas lamang sa ilalim ng 20 taong pamumuno ni Marcos. Ang People Power Revolution ay nagdulot ng inspirasyon sa mga anti-authoritarian na aktivista sa buong mundo. There was no way for the crowds to know whether Marcos's forces would shoot, but they remained in the streets day and night. Matutunghayan natin ang istorya ni Sir Santiago Alcantara bilang kapwa mamamahayag na naranasan ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Pilipinas. I am Santiago R. Alcantara. I'm 57 years old. I am an AV English graduate. I have 2 kids, 21 and 18 years old. Tapos, I'm from Bicol. I graduated at the Far Eastern University. I took up my master's degree at UST. So, mag-start mo tayo sa pinakaunang tanong. Ano-ano ang mga pangyayaring naalala mo noong panahon ng EDSA People Power Revolution? Ang naalala ko, basta bago mag-People Power, since 18 years old na ako, adult na ako niyan, nagpa-register ako niyan bilang voter. Pero, hindi ako bumoto. Aware na ako sa mga nangyari, hindi ako bumoto kasi inisip ko dadayain lang. So, fast forward to February 22, sila nagka-election na, nag-walk out na yung mga nagbibilang ng boto dyan sa PICC, nag-walk out na tapos na. Kumbaga, si Cory na sa Cebu. Noong February 22, nasa bahay ako nakikinig. Yun yata yung petsa na nagtawag si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na pumunta ng EDSA kasi nagkakagulo na. February 22, basta yun yung nagkakabarila na dun sa Channel 4, may binaril na doon. So, February 22, hindi ko alam kung mabilis umabagal yung mga araw na yun. Anyway, nung 25, kalalaktawan ko yung 23 and 24, nung 25, malinaw kasi sa isip ko, nasa Santa Mesa kami noon eh. Nung 25, nanonood kami ng TV, black and white pa. Naggaganon yung TV, parang may broadcast may sasabihin si Marcos sa TV, kasi may mga ilang loyalista sa Mindiola na protecting or
parang who remain loyal to him na pinoprotektahan siya. Tapos biglang nawala yung broadcast sa TV. Yung brother-in-law ko na taga Pangasinan, siyempre mga makamarcos yun. Parang naapektuhan siya. Parang nanginginig-ginig. Kasi natatakot siya dahil parang feeling niya susuko si Marcos or kaya maano yung gobyerno niya natatapos. Kung sabi sa akin ng father ko, huwag kang pupunta sa EDSA, baka mabaril ka. Hindi ko alam, parang hindi ko naman iniisip, sabi ko, mas gugustuhin ko pang, hindi ko naman sinabi yon sa kanya. Basta sinabi lang niya sa akin. Parang mas sarap pamatay na nandun ka sa laban kasi wala kang, safe ka, pero wala ka man lang, parang napaka-useless mo kung hindi ka nga safe, hindi ka nga namatay, pero wala ka man lang pakinabang on a national level, parang on a national scale. Basta ang nakikita ko lang doon, may mga bata, yung nasa pera na nagbibigay ng flowers at pandesal sa madre, nakita ko yung na may nagbibigay na, may mga kumakanta, basta masaya yung ambience, masaya siya, hindi siya yung parang pinuportray ni Marcos na nagkakagulo, magkakamatay. Paano nakaapekto ang sitwasyong ito sa iyo, particular na sa iyong pag-aaral noong panahong iyon at sa iyong magiging hanap buhay? Hindi ko rin alam kung miracle din yung nangyari na napunta ako sa Inquirer. Kasi ngayon ko lang na-realize yun na it was one of those miracles na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi bago pa ako napunta sa Inquirer, bumibili ako ng diary everyday, pero hindi ko binabasa ang balita. Alam mo kung ano lang sinasagutan ko, crossword. Kasi pag nasagutan ko yung crossword ng buo, it's as if nabasa ko na yung buong dyaryo. So yun. Ano yung connection ng EDSA Revolution sa naging work ko? Itinilaga ako ni Lord doon sa, di ba, yung parang sabi ko, ang Inquirer was instrumental before the EDSA Revolution para mapatalsik ang Marcos. Ang mga Marcoses. Ngayon, several years later, inilagay ako ni Lord doon sa kumpanya na yun na parang naging part din ng buhay ko at naging part ng kasaysayan. Yun, kaya yung sinasabi ko kanina na every time na nag-anniversary ng EDSA Revolution, para kasi may kanya-kanyang istorya eh. May section kami sa Inquirer na parang commentary na kung gusto mong magsulat, kasi nakita mo yung you were there nung mangyari yun eh. Nag-draft akong magsusulat sana ako. At that time, bata pa naman ako, yung blood ang tinatarget ko. Pero sa dami na inaasikaso ko, hindi ko siya natapos na isulat. Siguro, for lack of organization din, hindi ko siya masyadong may limit kasi at least 3,000 characters, hindi ko siya matapos-tapos. Yun. Nagkaroon ba kayo ng traumatic experience noong panahong iyon? Traumatic? Hindi siya naging traumatic on my part. It was something good. I felt good about it na naging witness ako ng isang kasaysayan. It is more of, yun nga sinabi ko kanina, after 40 years, I thought na magiging kagaya tayo ng Vietnam. At least, I'm not after the hindi ko ginagawang na standard yung mga first world countries like Germany, Japan, Vietnam man lang, kasi ang Vietnam, nag-suffer din yan ng dago sa politika nila at pamumuhay nung nasangkot ang Vietnam sa war ng US, na parang sa sobrang pakikialam ng US na gustong singit ang singit,
nadamay ang Vietnam. Pero after that, bumangon ang Vietnam on their own. Siguro yun nga yung sinasabi nila na malaki yung naging epekto ng pananakop ng Spain sa atin. Okay, so next. Nasagot ko ba yung tanong? Ano nga yung tanong? Kung may traumatic experience. So wala. Wala. Maganda. Maganda yung naging effect niya sa akin. Yes. Siguro po dahil estudyante po kayo, nung naging isang journalist na po kayo, nung nagtrabaho na po kayo sa Inquirer, may mga limitasyon po ba kayong naranasan sa pagsusulat ng mga about din po sa EDSA Revolution? Although hindi ako diretsong nagsusulat ng straight news na ang sinusulat ko ay mga features. Ang tapang na Inquirer, wala kaming kinakatakutan. Ang magaling kasi yung editor-in-chief namin eh. Kami yung ito na hinto ha, yung parang ano ba yung purpose ng EDSA para magkaroon ng pagbabago, di ba? So ang kami bilang fourth state na kami yung tagasulat ng yung mga kabulukan or corruption ng gobyerno. Sa amin binibigay yung mga ganun, halimbawa may mga corruption na gumagapang diyan sa mga sa amin binibigay yung istorya. At maganda naman dahil documented siya. Kaya halimbawa may sinulat kami against this government official. Tapos parang libelous ba kung ihahabla kami dahil walang batayan yung sinulat namin. Bago namin isulat yun, well-researched yun, may mga papeles yun, at may mga may mga tape recorded yung nagsasalita nun. Ibig sabihin, yung na-interview ng reporter namin, nandun siya mismo, nakita niya. Hindi yung gagawa-gawa lang kami ng istorya. Yun. Nakatulong po ba sa inyo yung mga karanasan po yun para mas makapagsulat pa po ng maraming story or balita? Nakatulong ba? Nung time kasi na nasa Inquirer ako, hindi na siya nagkaroon na siya ng pagbabago dahil nung panahon na yan ni Cory. Actually, lalo kaming na-inspire. I'm speaking on not for myself, pero yung Inquirer as kabuuan, kung paano nakita ko yung slant ng news namin, nakatulong ng malaki ang pangyayari yun para suportahan namin yung gobyerno ni Cory at that time. Kaya nung time na yun kasi ang government ni Cory ay maraming ko yun eh. Basta ang naging ng Inquirer, ang role ng Inquirer during that time after the EDSA Revolution, kami pa rin yung mata at tenga ng sambayanan para mai-report namin yung lahat na katiwalian, incompetence, at kung paano makakatulong sana sa pag-unlad ng Pilipinas. Siyempre naman, hindi ka naman forever na nandyan. May mga papalit na bagong leader hanggang sa dumating yung panahon ngayon. Wala kayo ba? Ano bang kuwan sa tingin nyo ba? Maganda ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Di ba hindi rin? Yun. Although hindi ko naranasan yung actual na pangyayari ng martial law, sabi kasi nila, kinikitil daw. Parang ang gusto ng gobyerno noon, yung pabor lang sa isang pamilya yung dapat isinusulat. Tapos yung mga parating yung mga desaparecidos, yung mga pagpatay, hindi yun nire-report nung panahon ng Marcoses. Sabi nila, wala naman kasi ako doon, pero
nung time na ni Cory, siyempre, ano ba yung naging purpose ng EDSA Revolution para magkaroon ng pagbabago, di ba? So, nung panahon ni Cory, naging ano na yan, nagkaroon na ng, parang nasobrahan na ng kalayaan eh. Although, ang ano naman doon, yung kailangan yung freedom, meron ding limitasyon. So, nung time na yon, pati mga businesses, free enterprise, nagkaroon ng, naging free, na nagkaroon ng bagong constitution, nagkaroon ng naibalik yung Channel 2 sa original na may-ari noon, na sabi nila nung panahon ni Marcos, sinara ang Channel 2 dahil binabatikos daw ang mga Marcoses. Pero nung nagka-EDSA Revolution, naibalik yun. Sa mga Gen Z ngayon, basta ang inaano ko, yung kung ano yung connection ng naging EDSA, kung ano sa panahon ngayon. So, maganda naman ang naging epekto ng EDSA Revolution, pero yun na nga, hindi siya na-sustain na hanggang sa kasalukuyan. Kasi, di ko alam kung may mali sa sistema ng political natin. Gawin niyo yung mga bagay na magpapaligaya sa inyo. Yung parang magmahal kayo na hindi niyo pagsisisihan. Kasi parang ang sabi nila, di ba? It's rather na nagmahal ka and nawala kaysa hindi ka nagmahal. Rather than you have not loved at all. Somehow. I'm ready. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. For honoring our invitation to this news conference. And let me also take this opportunity to convey to you the appreciation of our people and government for your coverage of the recent parliamentary elections in our country. However much we may differ with respect to our perceptions of these elections. I ask our people not to relax, but to be even more vigilant in this our moment of triumph. The motherland cannot thank them enough. Yet we all realize that more is required of each and every one of us to redeem our promises and proceed to create a truly just society for our people. This is just the beginning. The same spirit which animated our campaign and has led to our triumph will once more prevail by the power of the people and by the grace of God. Ang halaga ng mga ebidensya ng kasaysayan, lalo na ang mga taong pangunahing nakaranas nito, ay mahalaga bilang ito ang magiging mata natin para sa pagkamulat ng mga naganap sa nakaraan. At tulad nga ng sinasabi ng marami, ang bawat storya ay may iba't ibang pananaw mula sa iba't ibang tao. At masaya kaming makuha ang isa sa mga ito galing kay Sir Santiago.
pala. Jeanette Mark.